Aniya na mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. 29 ka estudyante sa usa ka eskwelahan sa Santo Tomas, Davao del Norte gidala sa ospital human nakasinati og mga sintomas sa food poisoning. Usa ka lalaking fetus nakaplagan sa baybayon sa General Santos City. Kwintas nga suot sa usa ka lalaking senior citizen sa Cagayan de Oro City gilabni sa riding in tandem suspects. Pagpangawat og mga bangko sa duha ka tindahan sa General Santos City sa pool sa CCTV. Og Barangay and Sangguniang Kabataan Elections nga ipahigayon unta sa November 2 karong tuiga, madayon kaha. Mayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Gidala sa ospital ang 29 ka estudyante sa usa ka tuluhaan sa Santo Tomas, Davao del Norte human nakasinati og mga sintomas sa food poisoning. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Jandy Esteban. Jandy? Sara, ang gitudlong hinungdan mao ang baligya sa school canteen nga gituuhang gisagulan matud pa og bleaching powder. Pagparakit sa tiyan, pagkalipong ug pagsuka-suka, mga sintomas matud pa kini sa food poisoning nga nasinati sa 29 ka estudyante sa Tulalian National High School sa barangay Tulalian, Santo Tomas, Davao del Norte kagahapon sa buntag. Base kini sa opisyal nga pamahayag sa Santo Tomas Municipal Health Office. Dali sila nga gidala sa ospital. Giadtuan sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang tuluhaan. Ang gitudlong hinungdan, ang ilahang nakaong binignit og nainom nga gulaman. Gani ang prinsipal nakainom po daw sa maong ilimnon og nakasinati sab sa nasangpit nga mga sintomas. Hinuon na ulian ra siya og wala na nagpa-ospital. 9:15 na to siya, kay resist naman to. Basing nagsugod na sila observe. Nagsugod pa lang nga, pag dawat siguro sa mga bata, reklamo rin. So, ilain maniglami. Ang istorya, pila pa ang nakapalit, pero gipatilaw-tilawan kay kaning mga grade 7, mga bata, tilawi okay dahil lami, murag ingon anak daw ang kuan. Mo to na-irritate dayon, nag-connect na. Hinoon, dali matud pa nga nanawag ang prinsipal sa hingtungdang ahensya dihang nahitabo ang insidente alang sa paspas nga pagresponde sa mga bata. Sa investigasyon sa kapulisan, nadugo matud pa ang tindera sa kantin nga mupalit og 1/4 nga puti nga asukar sa usa ka tindahan gawas sa eskwelahan ug mo'y gitimpla sa barigya. Apan matud pa, gituuhang bleaching powder ang natunol inay asukar. Since pagtimpla niya sa katong gulaman, kulang siya og timpla or gabang, nagsugo siya og papalit og additional sugar dito sa tindahan nga doon sa school. Unknowingly, ang katong tindahan nga doon sa school, wala siya kabalo nga katong iyang butanganan dito, naday siya nasakol. Natuo siya, ang katong container dito is puro siya sugar, pero na siya nasakol dahil mga super white mo to ang nahatag niya dito sa nagpalit. Ang tindera nga miandam sa gulaman ug binignit anaa sa kustodiya sa police station. Kinsa midumili na sa pagkatubang sa kamera. Apan miingon siya nga wala gyud siya nagtuo nga bleaching powder ang gihatag sa tindero inay asukar. Gisuwayan namo og kuha ang habig sa tindero apan midumili na kini nga magpa-interview. Nagpahinumdom ang DepEd Davao del Norte sa kaimportante sa limpyo ug luwas nga pag-andam sa pagkaon sa mga tungaan. So kung dili proper or dili safe ang pag-prepare pa lang sa food, especially sa schools, number one po dana kay mga food poisoning, and then naapoy mga infection nga pwede nila makuha nga related sa food and water nga mga disease like mga typhoid fever, amoeba, mga kaning acute gastroenteritis or kanang mga simple LVM lang. Inaatay ginasunod na DepEd Order number 8 series of 2007 na nag-ingon dito na mo ni ang polisiya and guidelines bahin sa pag-operate sa atuang school canteen. Naapo diri ang atuang DepEd Order number 13 series of 2017 nakabutang po diha na unsang mga pagkaon dapat pamaliton diri sa eskwelahan. At dili na ta basta-basta mag-display o mamaligya o mga pagkaon. Labi na ang mga bata ang atuang mga consumer. Ana-ana sa luwas ka kondisyon ang mga estudyante. Upat na lang kanila
ang nagpabilin sa ospital samtang ang uban nakauli na apan parayon nga gipaubos sa close monitoring aron masiguro ang ilang hingpit nga pagkaayo. Ginapaabot na lang usab ang resulta sa laboratory test sa sample sa mga baligya. Sara, sa statement sa Santo Tomas Municipal Health Office, tubagon matud pa sa DSWD, DOH ug sa lokal nga pagamhanan ang medical expenses sa mga naospital nga mga estudyante pinaagi sa zero billing. Sara. Okay, dagang salamat, John D. Esteban. Nahagba sa kalsada ang usa ka lalaking senior citizen sa Cagayan de Oro City human gisulayan og pugong nga makuha sa riding in tandem nga kawatan ang iyang suot nga kwintas. Nakaalerto si James Paulo Yap. Sa usa ka video online, makita nga nahagba tunga sa dalan kining lalaking nakaputi og t-shirt samtang adunay gikuha kaniya ang nakasuot og helmet. Midagan ang naka-helmet nga lalaki ug miangka sa usa ka motorsiklo. Dayon sibat sila. Sumala sa Cagayan de Oro City Police Office, gilabni diay sa naka-helmet nga lalaki ang suot nga kwintas sa lalaking nakaputi og t-shirt sa Julio Pacana Street sa Cagayan de Oro City adlaw Lunes. Immediately man gyud to pagkahitabo ato nga insidente ni-report man gyud to ang atong biktima nga usa ka senior citizen sa atong police station 5. Diha dayon nag-conduct ta og tracking and tracing sa katong CCTV footages nga nakuha nato along the way. Dugang sa kapulisan nga natripan lang kuno sa mga suspect ang usa ka fashion necklace nga suot sa biktima. Nasayran nga ang duha ka mga suspect pulos sa barangay Makabalan ug aduna nay record kaniadto. Nadakpan sa gikasang bypass operation ang rider sa getaway motorcycle samtang nakasibat ang kaubanan niini nga maoy milabni sa kwintas. Alas 12 kagadiha kadlawon kapin kung kulang na-transact pod nila ang atong station SDET kating atong Station Drug Enforcement Team nga kundiin susama usab nga nag-track usap pod sa atong mga tracking team ug diha mismo nakuha ang usa pero at large ang usa ka kauban niini ug atong susamang motorcycle nakuha usab. Na-recover sa nadakpang suspect ang 6.1 grams sa gituuhang shabu nga mobalor og 41,000 pesos. Wala pa ikita ang kwinta sa biktimang senior citizen. Ginapangayuan pa og pahayag ang nadakpang suspect o ang biktima. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Tabi lang mga kapuso, sensitibo ang musunod nga balita. Usa ka fetus ang nakaplagan sa daplin sa Baybayon sa Barangay Bula sa General Santos City. Ani report. Nakaplagan sa mga residente kining usa ka fetus sa Baybayon sa Zone 8 Barangay Bula sa General Santos City mag-alas 5 Domingo sa hapon. Sumala sa usa sa nakakita, ang maong fetus naglutaw-lutaw sa dagat ug nadala sa mga balod padulong sa daplin sa Baybayon. Nakapanimaho kuno siya og daw langsa ug sa iyang pagsuta sa ilalom sa ilang balay nga nahimutang sa daplin sa Baybayon, didto niya nakit-an ang fetus. Gibana-bana ang ana sa 7 ka bulan ang maong fetus nga usa ka lalaki. Duna kini mga samad sa iyang ulo ug lawas. Abi ako una-una lamang loob lang gid siya sir sa baboy ba kay di pa mo siya maklaro kay napa siya dira dapit. Pag-abot na siya diri dapit naghayang na manggud sus kay bata gid napagid iyang pusod bago siyang gawas sir. Magipaanod gid siya sir. Giasikaso na sa barangay ang pagpahiluna sa maong fetus. Padayon ang ilang investigasyon sa kung kinsa ang posibleng mihimo niini. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Sara Hilomen Velasco. 1 Mindanao. Nagtagbo sa Davao City ang economic manager sa Pilipinas sa pagpanguna ni Finance Secretary Frederick Go aron ipaabot ang economic ug investment agenda pinaagi sa Philippine Economic Briefing. Dinhi gipaabot ang dakong natampo sa Davao City sa pagpalambo sa ekonomiya sa nasod. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Gihisgutan sa briefing ang kahimtang sa ekonomiya sa nasod, mga reforma sa gobyerno ug mga prioridad sa pamuhunan.
Samtang ipakita sab ang mga oportunidad sa Mindanao sa mga sektor sama sa infrastructure, agrikultura, enerhiya, manufacturing, turismo, logistics ug digital services. Gibutyag ni Finance Secretary Frederick Go, importante kaayo ang Davao sa paglambo sa ekonomiya sa Pilipinas. Ang Davao nagpabiling numero 1 nga dunay largest economy sa Mindanao, ikalima nga largest economy sa tibuok Pilipinas ug ikaupat nga fastest growing economy sa nasod. Gani sa tuig 2025, anaa sa 5.1% ang gross regional domestic product o GRDP growth sa Davao, nga mas taas kung itandi sa 4.4% nga national growth. Davao is an important part of the Philippine growth story. It is the economic center of Mindanao. The region has been connecting business, employees, capital, and markets. Dugang ni Secretary Go, dako ang tampo sa Davao City sa paglambo sa ekonomiya sa nasod. Ginapanikamutan sa gobyerno nga mahimong sustainable ang maong kalambuan ug mabati sa katawhan. And Davao City is moving faster, even faster forward. Davao City is one of the fastest growing, highly urbanized cities in the country and has a very important role in driving the Philippine economy. Gitumbok sa gobyerno ang malahutayong kalambuan nga makamugna og daghang trabaho, investments ug oportunidad alang sa mga Pilipino. Lakip sa mga reforma ang pagpaubos sa registration fees sa Securities and Exchange Commission, pagpalugway sa importer accreditation validity sa Bureau of Customs ug pagpaubos sa creditable withholding tax rates sa mga lokal nga importers ug manufacturers pinaagi sa BIR. Giawhag ni Secretary Go ang mga negosyante ug industriya nga mamuhunan, magtukod ug palapdon ang ilang mga negosyo sa Mindanao. The opportunities before Mindanao are immense and require our concerted efforts. Achieving our development goals calls for a whole-of-government approach and strong collaboration with the private sector and development partners. By working together, we can create the conditions for investments to flourish and ensure that the benefits of development reach more communities across the regions. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. Ako si Origil Relator. 1 Mindanao. Usa ka barangay kapitan sa President Quirino sa Sultan Kudarat ang gipusil patay sa riding in tandem suspects. Ang biktima, aktibo matud pa sa pagsuporta sa kapulisan batok kriminalidad sa ilang barangay. Ani ang detalye? Naglingkod lang sa atubangan sa tindahan ang barangay kapitan sa barangay Banawag sa President Quirino, Sultan Kudarat nga si Bernadette Barua. Dihang gipusil sa makadaghang higayon sa riding in tandem suspects sa Purok 3 sa barangay Banawag pasado alas 11 Lunes sa Udto. Gilayong misibat ang mga sospek human sa krimen. Nadala pa sa ospital ang biktima apan nakabsan gihapon sa kinabuhi. Sa investigasyon sa kapulisan, bag-uhay lang na human sa meeting ang biktima kauban ang pipilaniya ka barangay Kagawad dihang nahitabo ang pagpamusil. Conduct sila ng meeting together with the mga kagawad niya, also sa mga personnel doon. Tapos lumabas sila papuntang harapan ng tindahan at pintuan. Tapos biglang dumating yung mga suspects po natin. 15 ka basiyo sa bala sa wala pa matinong pusil nga gigamit ang na-recover sa crime scene. Dugang sa kapulisan, aktibo ang kapitan sa pagsuporta sa programa sa kapulisan, ilabi na sa pag-maintain sa peace and order sa ilang lugar. Siya ang katuwang ng PNP sa mga sa peace and order dyan, sa nagtulong sa mga petty crimes pati mga criminal din sa commenting peace and order nga dyan. Padayon ang investigasyon sa kapulisan sa motibo sa krimen aron matumbok ang mga sospek. Hinuon doon na sila persons of interest sa panghitabo. Ginasulayan pa nga makuhaan og pahayag ang pamilya sa biktima. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Sara Hilomen Velasco. 1 Mindanao. Aprobado na sa komite sa Senado ang subling pag-postpone sa barangay and sangguniang kabataan elections
nga ipahigayon unta sa November 2 karong tuiga. Sa pagdungog sa Senate Committee on Local Government kagahapon, giingon ni Senador Cheese Escudero gagawa sa pagpostpone tumong sa iyang Senate Bill 2387 gahimuong 5 ka tuig ang termino sa barangay ug SK officials. Gito kiisab ang Senate Bill 2067 nga giduso ni Senadora Amy Marcos nga gisulong nga ibalhin sa October 2027 ang barangay and SK elections. Sumala sa komite, magpagawa sila og report aron mapresenta sa plenaryo karong semanaha. Sumala sa COMELEC, andam silang sundon kung unsa ang mahimong desisyon sa Kongreso. Gilauman sab nila nga dunay tin-aw nga desisyon sa Setyembre kalabot sa mahimong bag-ong schedule sa barangay and sangguniang kabataan elections. Nahuli ka mang pagpangawat sa managlahing patigayon sa General Santos City. Ang target sa mga sospek, mga bangko. Ani report. Sa kuha sa video, makita ang usa ka lalaki nga nagtindog sa daplin sa sulod sa usa ka car wash shop sa Barangay Dajangas Heights sa General Santos City mag-alas 5 Domingo sa kadlawon. Taod-taod, hinay-hinay kining milakaw padulong sa lugar nga dunay bangko ug lamisa. Naniid pa kini sa palibot dayon gihakwat ang naka-file nga bangko. Makita sab sa laing anggulo sa CCTV ang paglabay sa sospek nga gihakwat ang bangko apan iya kining gibutang. Miadto ang sospek sa likod nga bahin sa opisina sa maong car wash shop ug daw dunay gihalungkat. Human sa pipila ka segundo, mibalik kini ug dayon alsa sa mga bangko paggawas sa maong patigayon. Sumala sa tag-iya, wala sila kaila sa maong sospek. 3 ka bangko ang nakuha sa sospek nga nagkantidad og kapin 1,000 pesos. Subay sa social media post sa tag-iya, pasiaw pa kining nanawagan kung kinsa ang nakaila sa mga sospek nga basin gusto niyang balikan ang nabilin nga lamisa. Samtang sa barangay Lagaw sa Jensan gihapon, wala gipalampas sa usa ka lalaki ang bangko nga nakapatong sa lamisa sa gawa sa tindahan. Gani makita sa video ang paglabay sa sakyanan sa sospek sa maong tindahan. Mibalik ang sakyanan ug makita na lang ang usa ka lalaki nga gikuha ang bangko dayon sibat. Sumala sa tag-iya sa tindahan, ang maong bangko kapin 30 ka tuig na sa ilaha nga gama sa stainless. Ang mga nahitabong pagpangawat gidangup na sa barangay. Paymangno na lang sa mga tag-iya nga likaya na ang pagbilin sa mga butang nga init sa mga mata sa kawatan. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Sara Hilomen Velasco. 1 Mindanao. Miabot na sa hapit 160 million pesos ang na-disburse sa DSWD-11 alang sa ayuda ubos sa Uplift program. Sumala sa DSWD-11 nga as of August 25, miabot na sa 79,497 ka household ang nakadawat og tag 2,000 pesos nga assistance ubos sa Unified Package for Livelihoods Industry, Food and Transport o Uplift. Sa kinatibuk-an, mikabat na sa 158,994,000 pesos ang kantidad nga na-disburse sa DSWD-11 alang sa maong programa. Ang Uplift Assistance gipatuman ubos sa Executive Order number 110 Series of 2026 nga nagtinguha nga mapaubos ang epekto sa global nga crisis sa enerhiya ug matabangan ang mga Pilipino. Ilabi na ang mga kabus ug uban pang vulnerable sectors pinaagi sa whole of government approach. Big time na sab ang gipatumang usbaw sa presyo sa lana sugod karong adlaw. Ana sa 2 pesos and 31 centavos nga dugang sa kada litro sa diesel ang gipatuman sa mga kompanya sa lana. 1 peso and 3 centavos sab sa kada litro sa gasolina ug 95 centavos ang price hike sa kada litro sa kerosene. Sumala sa Department of Energy ang pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo tungod sa walay klaro nga diplomatic resolution sa tensyon sa Middle East ni adtong miaging semana. Isip tabang sa mga driver ug operator sa PUV, ginapatuman gihapon ang 12 pesos per liter nga fuel subsidy sa pili nga mga gasolinahan sa tibok nasod hangtod sunod bulan. Sa Day 17 sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, miatubang si kanhi OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta. Giangko ni Acosta nga nakahatag siya og 500 million pesos nga confidential funds kang Colonel Raymond Dante Lachica nga kanhi head sa Vice Presidential Security and Protection Group. Gikwestiyon ang paghatag ni Acosta og kwarta kang Lachica bisan di siya sakop sa fidelity bond
But pasabot, unbonded officer sila chika o dili sakop sa insurance nga magprotekta kung mawala ang kwarta sa katawhan. Sumala ni Acosta, nag-release daw siya og kwarta kang la chika kay siya ang gitundo nga security officer sa bise. Punto sa prosekusyon, paglapas kini sa joint circular sa Commission on Audit. Sa pagdungog, dunay migawas nga mga bag-ong ngalang midawat sabdaw og confidential funds. Doon sabdaw mga recipient sa pondo nga kaapelyido sa pipila ka senator judges. Sama sa Dayan Maple Lapid, John Lapid Jr. ug Clarice Hontiveros. Butang nga gikwestiyon nila Senator Judges Lito Lapid ug Risa Hontiveros. Gibuti ang sab ni Acosta nga wala niya personal nga nakitang gihatag nila chika ang pondo sa maong mga pangalan. Tubag daw sa iya nila chika, confidential ug sensitibo ang gigastusan ini. Wala sab daw gigunitan si Acosta nga bisan unsang dokumento nga magpamatuod nga gidisburse niya ang confidential funds. Sumala niya gibawi daw nila chika ang mga acknowledgement receipt. Isip pagpahugot sa seguridad, usa ka pampublikong tulunghaan sa Gensan ang nagmuntar og walk-through scanner. Kini humana kadawat og online threat sa milabay nga bulan. Ani report. Giseryoso gayud sa General Santos City SPED Integrated School ang hulga nga ilang nadawat online ni adtong miaging bulan. Busa mas gipahugta nila ang seguridad sa tulunghaan. Nagbutang sila og walk-through scanner nga nagkantidad og kapin 100,000 pesos nga gipalit gamit ang ilang MOE kon monthly operating expenses. We put up this to ensure na lahat ng papasok dito sa SPED Integrated School ay ma-check, wala silang dalang mga harmful na materials that could harm our learners, also with our teacher. Una kinigipalit, nagpahigayon og meeting ang tulunghaan tali mga ginikanan sa mga estudyante og nauyunan nila kini. Okay sa akong scanner, pabor po. Safety sa mga parents na wala dyan makasulod diri ba. Sa pagsulod sa gate sa school campus, i-manual check ang mga bag ug muagi ang nagdala sa maong bag sa walk-through scanner. Gawas niini, naga-roving sub ang security guard palibot sa school campus kauban ng SPTA, kon School Parent Teacher Association, matagkaron og unya. Samtang anaasab ang presensya sa kapulisan sa gawas ug sa sulod sa maong tulunghaan. Sumala sa tulunghaan, ginaasikaso na sab nila ang dugang security protocol nga ipatuman kung asa mo gamit na og QR code school ID kung asa sa pagsulod sa mga estudyante, pwedeng mahibal ang dayon sa mga ginikanan kung nagsulod gayud ilang mga anak sa eskwelahan. We are working now with our RFID ID na meron siyang QR code. As they pass through the gate, gagamitin po yun nila para makapasok. And then automatically malalaman namin kung sino po yung pumasok na learner. And at the same time, malalaman kaagad ng mga parents nila na kung pumasok ang bata or wala. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Sara Hilomen Velasco. 1 Mindanao. Pagpakusog sa Solid Waste Management Program ug kung paunsa kini makatabang sa ekonomiya, gisgutan ato sa Environmental Summit ug Investment Forum sa Isabela City sa Basilan. Coastal communities giawhag nga mutabang sa pagprotekta sa kadagatan pinaagi sa programang Sea Sweepers sa Isabela City LGU. Balitang hatod ni Efren Mapak. Gisalmutan sa nagariang lider sa national ug local government, pribadong sektor, investors ug ubang stakeholders ang gipahigayong Environmental Summit ug Investment Forum 2026 sa Isabela City, Basilan, sugod August 18 hangtod 20 ning tuiga. Gihisgutan dinhi ang mga pamaagi aron pahugtan ang solid waste management nga matod sa Department of Environment and Natural Resources Environmental Management Bureau Region 9, usa sa dunay problema nga ginaatubang karon sa komunidad. Hinuon atol sa aktibidad gituki ang mga best practices, laki mga investment opportunities, partnership building activities alang sa sustainable development nga makatabang sab sa ekonomiya. Atol sa aktibidad, usa sab ka mini trade fair ang giorganisa aron makahigayon ang mga micro, small and medium enterprises nga mapasigarbo ang ilang mga locally made products sama sa lettuce chips, indigenous clothes
o mga produkto nga gama sa lubi. Nahimosab kuno nga ehemplo ang programang Sea Sweeper sa Isabela City LGU alang sa marine plastic recovery. Kung diin ang mismong namuyo sa komunidad ang nagapunit o mga basura nga plastic sa dagat nga pwedeng i-recycle o makatabang sab sa marine environment. We have also institutionalized inclusive circularity. We believe that the circular economy must be a just economy. We have integrated our indigenous and marginalized communities into the formal recycling value chain, turning waste reclamation into a powerful pathway for poverty alleviation, green livelihoods, and social dignity. When waste reaches these waters, we are not only harming our environment, we are putting our communities and future at risk. And Isabela City is showing us that solutions are indeed possible. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, 1 Mindanao. Gi-turnover sa DSWD-11 ang 600,000 pesos nga pamana seed capital sa duha ka people's organization sa Barangay Sirawan sa Toril District, Davao City. Tig 300,000 pesos ang nadawat sa Sirawan Bangsamoro Women's Pamana Livelihood Association o Sirawan Kagan Pamana Livelihood Association. Gamiton ang pondo sa ilang mga livelihood project nga halal meat ug frozen product supply o community-based rice trading enterprise. Ubos kini sa pamana o payapa at masaganang pamayanan program nga nagtinguha sa paghatag og mas lig-on ug sustainable nga panginabuhian sa mga komunidad nga naapektuhan o vulnerable sa armed conflict. Pinaagi sa livelihood assistance ug seed capital, nagtinguha ang programa nga mapalig-on ang katakos sa mga komunidad nga mahimong self-reliant, samtang gipalig-on ang kalinaw ug malungtarong paglambo sa mga komunidad. Fake news ang hangyo nga private meeting daw ni Vice President Sara Duterte kang Pangulong Bongbong Marcos kini sumala sa kampo sa Bise. Gitawag nga fake news sa kampo ni Vice President Sara Duterte ang huhingiho nga mihangyo daw si Vice President Sara og private meeting kang PBBM. Una nang giingon sa Malacañang nga wala sab sila'y makumpirma kalabot niini. Nagpabilin sab daw nga abli ang Pangulo nga makikistorya sa bisan si kinsa. I had a chance to talk to the Vice President, so sinabi ko lang sa kanya na baka matanong ako dito sa issue na ito. She agreed with me dun sa naging suggestion ko na i-diretso ko na talagang fake news siya at hindi siya nalalayo doon sa news a few months ago na i-issue na ba ito daw ako ng laptop or kung ano man. Mamahimo ninyo makita kini nga episode pag-usab o guban pang lokal nga balita. Pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita sa mga rehiyon. Ug mao kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo sa atong mga kapuso abroad. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Walay gidapigan, walay giprotektahan. Kani adto ug karon, serbisyo tinuod lang.